I am Lynette. And I am Riza. And welcome to another episode of Pep Talk! And here with us today, ang mga kapuso stars na may bagong primetime teleserye, Janine Gutierrez and Aljura Branca! At syempre, hindi naman nabago sa kanila tong pep talk, no? Dahil kung alam niyo lang, 5th time na ni Janine at 3rd time na ni Aljur. So, suki talaga sila. So guys, kwentuhan niyo naman kami dun sa pinakabago niyong project. Ako, first time ko kayong makasama. Yeah. Yeah. So, si Janine Sige, magkwento. Once again is parang it's a different kind of love story. It's a reincarnation love story. Two lovers during the 90s was accidentally killed. And nung nabigyan and paano ba? God gave them another chance to live again. Kasi yun yung hiningi namin while the scenario is happening, namatay kami. And nung nabuhay kami ulit, we have this hindi kami matahimik dahil may mga bumubulabog sa aming mga past memories na hindi very clear. So we have to solve that. Tapos nung na-solve na namin, doon tatakbo yung story. And I hope mahanap namin yung isa't isa. Mm-hmm. So tell us about your roles dito. Ako dito si Rain. Yun yung umpisa ng kwento. Ako si Rain, tapos siya si Edgar. Tapos ako, anak mayaman na medyo strict yung parents, na meron silang ibang ninanais na makatuluyan ko. Pero si Edgar ang mahal ko, kaya... Pwede bang sabihin? Yeah. Kaya nagtanan kami. Kaya nagtanan kami. Tapos doon nagsisimula yung gulo hanggang umabot sa aksidente. Tapos... Pagdating dun sa pangalawang part ng story, dun sa reincarnation, iba na yung character ko. Ako naman si Des. Laki sa hirap, family girl, masipag, porsigido. Tapos, meron pa rin mga characteristics ni Rain na matitira sa pagkatao ni Des. Tapos dun sila kailangan maghanapan ni Aldrin na yung dating Edgar. So exciting. Kasi ako, sinasabi mo na ako, excited ako kasi yung magiging journey ng love story, hindi siya predictable eh. Dahil may mga isosolve kami mysteries like yung sa akin, bakit ako takot sa tubig? Diba? Kasi yung past life ko, yun yung reason kung bakit ako namatay. Tapos, isa pa, yung lagi ko siyang napapaniginipan. And meron akong malapit ang loob ko sa pilay, malapit ang loob ko sa mga ganitong bagay kasi sila yung mga nakakasama ko ng past life ko. So, it's question siya sa akin. So, na-excite ako kasi ang sarap ng journey na unti-unti mong nasosolve yung mga mysteries na bumabulabog sa'yo. So, exciting siya. Ganun ka rin, di ba? Oo, so... Ganun din. Ganun na nga. Hindi, nakakatuwa talaga kasi even before nakwento sa akin na may teleserye ako na ganito yung kwento, interested talaga ako sa reincarnation. Yeah. Meron akong pinapanood na palabas na pangalan ng Hindi siya palabas. monster. Ghost Inside My Child. Tapos tungkol siya, true story tungkol sa mga bata na meron silang mga naaalala na hindi naman dapat nila alam. Kunyari, may bata na naaalala siya tungkol sa World War II. So, paano niya nalalaman yun? Tapos yung mga kwento nila sobrang specific. So, sobrang medyo parang tadhana na ganito yung kwentong napunta sa amin. Kasi, nakakaaliw talaga yung mga kwento na gano'n. Kung totoo ba siya, sino bang nakakadanas ng gano'n. Pero this is not the first time na nagkatrabaho kayo, di ba? Dun sa Dangwa din. Yes. So ano yung parang, mayroon bang pagkakaiba yung aabangan ng mga tao sa love team ninyo? Paano nyo papakiligin? Sa pagpapakiligin ninyo, gano'n. Actually, feeling ko, first time ko lang na makatrabaho si Aljur. Oo, kasi yung Dangwa, syempre sa dami nung mga guests na nakasama namin sa Dangwa, bihira lang din kaming nagkasama nun, medyo nung pahuli na. So parang itong show na to, it feels new kahit na technically nakasama na kita dati.
Para sa akin, mas kikiligin sila. Kasi mas kilala na namin yung isa't isa. Si Janine kasi, hindi nagsasalita yan eh. Hindi nagsasalita nung dangwa, nahihiya siya sa akin. So ngayon hindi na siya nahihiya. Walang hiya na siya. Tsaka, ang ano pa sa story na to, kasi yung team namin, the writers, nabanggit nga ni Janine yung tungkol sa Ghost in, Inside My Child. Inside My Child, nagre-research sila kasi mystery siya eh. Diba? Totoo ba to? Reincarnation? So, as much as possible, our team is doing their best para connect yung mga sagot dito sa story na to. Hindi naman siya fully masasagot, pero may inspire kayo and may mga mabubukas sa inyong bago tungkol sa reincarnation. Malay natin, di ba? Reason, why? Minsan may mamimit kang tao. Yes. Diba? Parang ang tagal mo na siyang kilala. Or Magkaan yung loob mo. Yes. Ganun yung feeling ko sa'yo ngayon eh. Hindi ko sinadya ito, napawa ko sa balay mo, past love. Oo nga, pwedeng gano'n. Iba yung gaan. Sige guys, ayos na. Ayaw ng lapel, naglalaban. Or minsan napapapunta ka sa isang lugar at parang nandun, galing ka na doon, di ba? So, ayun, very, very exciting siya. Okay. Naku, inisip ko talaga, feeling ko part na ako nung cast dahil sa outfit namin. Oo nga, color coordinator. So, Lunette, ano bang tanong mo sa akin? Yan, isa pa yan, hindi natin sinasadya yan. Oo nga. Nagko-connect tayo eh. Kami ni Janine, ginaya niya. Hindi, ginaya mo. Pero having said that, kayo ba, naniniwala kayo sa reincarnation? Or meron ba kayong nagagawa niyo ba siyang joke na, ganito ako nung past life ko eh, ganyan? Ako hindi ako sigurado. Pero feeling ko mas maliliwanagan ako sa pagtakbo ng teleserye. Hindi ako sure eh. Yun nga, yung nasabi ko kanina, mas hindi rin ako sigurado, pero makakuha kami ng mga sagot sa story na to. And joke, ako kasi may longing ako sa grandfather ko eh. Kasi hindi ko siya nakita. Ay, nakita ko siya nung bata ako. 7 years old ako nung namatay siya. Siya nga yung inspiration ko dito sa character ko eh. Kasi ang laging comment ng daddy ko sa akin, pag may mga pagkakamali ako sa buhay, diba? Yung mga ugali ko, mga values ko, sinasabi niya, nak, alam mo, yan ang ganyan na lolo mo. So, siya yung naging inspiration ko, imagination na lang on building my character na parang si Lolo. Ikaw, si Pilita ba? Imagine to. Kahit nandiyan pa si Pilita. Kasi kaya wala sa Pilita, kamukhang kamukha. Sobrang kumakalat na photos. Grabe, sobrang kamukhang kamukha. Idol. So, hindi mo feeling na ikaw. Split souls. So, ngayon, parang dahil second project yung nakato together, ano ba yung mga na-discover niyo sa isa't isa? Pwede yung i-booking sa Oo, isa. Ako, madami. Kung dati feeling mo tahimik siya, ano na siya ngayon? Bukod sa sabi mo walang iya na siya ngayon. Hindi magpaliwanag ka, Alger. Sabihin ko ba? Ano sasabihin mo? Hindi! Hindi, pero totoo, feeling ko talaga ngayon ko lang siya nakausap. There are moments na hindi ko na-expect sa amin dalawa. Like, yung mga trips namin, di kami... Usually kasi, antukin ako eh. Pag nagpa-flight ako, tulog ako. Pag nasa biyahe, tulog ako. Pero, nag-ano kami kagad eh, nag-jive kami. Kahit mahaba yung biyahe namin, nag-uusap lang kami. At hindi ko na alam kung saan napunta yung usapan. Hindi ko ako pinatulog ni Alger. Hindi kita pinatulog. Nandal niya pala. Saan pinag-uusapan yung mga common interest? Yes, families. Parehas po kami panganay. Sa mga magkakapatid. 4 kami magkakapatid. Yung pangatlo namin, babae. All boys kami. Sila naman, 4 sila magkakapatid. Yung pangatlo nila, lalaki. So, may pagkakaparehas kami sa values when it comes to pagiging ate at kuya. Tsaka madami akong natutunan sa mga experiences niya bilang grade school pa lang ako, pinapanood ko na siya sa TV. Ayun lang. Dami ko pong natutunan tungkol ng mga experiences niya sa Jezebel, mga ganon. Pero sa totoo lang, malaking eye-opener din yun para sa akin na syempre sa dami ng mga pinagdaanan mo bilang veterano.
Dalawang beses mo na sinasabi, ano? Sige, gusto mo sagutin ko na? Ano? Sagutin ko yan. Ano? Huwag na lang. Huwag ka nga. Hindi totoo elementary, ha? College ka na noon. Totoo, high school ako noon. Ano College ka na feeling? noon. High school pa lang kaming lahat napapanood. Hindi ka kape ako. High school pa lang kaming lahat napapanood ka na namin. Wala ko, I'm very blessed. Nakatrabaho ko yung isa sa mga royalties sa industry. Wow. Diba? Bulahan pala to. Dahil si Janine, it's very natural na sa kanya yung pagiging artist kasi mula pa kay Pilita Corrales, sa mga step-grandfathers niya, di ba? Sa kanya yung lumabas So, it's very natural, napakagaling niyang artista. Grabe, at... Wala nang maniniwala sa mga pinagsasabi natin. Yun. Ayun, parang di ba, yung nasabi na nga na napapanood ka na dati pa, ikaw din, medyo talagang umusbong na yung career, umusbong talaga yung career mo. So far, ano yung mga greatest learnings nyo sa careers ninyo ngayon? Through the years na nasa showbiz kayo. May regrets ba kayo? Learnings ganyan? Ako, I don't have any regrets. Kasi, ako, I believe ngayon, right now, sa point ng career ko, I believe you have to fight what you believe for, na kaya mo. Kasi walang more than anyone else, ikaw ang nakakaalam kung anong, sa sarili mo, ikaw ang nakakaalam kung anong mga kaya mong gawin and kaya mo pang ibigay. Kasi naturally, all artists are, lahat ng mga artist, merong niyang gininto ang puso na gusto makapagpaligaya ng mga tao. Kaya si Janine, nakita ko yan, napakabusilak ng puso. Diba? So, minsan kasi you have to fight for that. And pag pinaglaban mo, you have to work hard for that. What you believed in. Magkamali ka man, it's fine. It's fine. Wala naman perfecto dito sa mundo. Kung magkamali ka man, ang importante lang is bumangon ulit at ipakita natin talaga kung sino tayo sa mundong ito. We don't have to copy other people kasi lahat tayo, we have our own uniqueness. And isa pa, okay lang. Sige. Greatest lesson, you have to keep yourself effortlessly connected to your family, where you came from. Kung bakit tayo nandito ngayon sa industriya ay dahil sa kwento ng buhay natin, yung pinanggalingan natin, kaya tayo may i-share sa kanila itong story ng buhay natin. Kasi once you get lost sa family mo, sa roots mo, wala ka lang may bibigay. Pag hindi na talaga balance, madi-distract ka na talaga. So, keep connected sa family. Ikaw, Ikaw Janine. naman, Janine. Ako, madami din. Ano? Ang natutunan ko siguro talaga, kailangan mahal mo yung ginagawa mo para hindi mo binabaliwala, palaging best effort, tsaka dapat pasalamatan mo yung mga nagmamahal sa'yo. Kasi syempre, kahit sino naman, kahit anong trabaho pa yan, kung yung success mo, feeling mo, galing sa'yo lang, talagang hindi totoo yan. Kasi it takes a village, it takes a whole team, it takes a lot of people to get you where you are. Kaya syempre, dapat kailangan magpasalamat ka, give your best always, tsaka tumulong ka din sa iba na kailangan ng tulong. Wow, very well said. Hindi, ngayon, dahil syempre magiging busy na naman kayo, di ba, sa mga pag-shoot nyo dito sa serye nyo. Paano ba yung typical day for Alger and for Janine? Kung wala kayong work, ano yung usual nyo ginagawa? Like, from the very moment na gumising kayo. Ikaw, Favorite Janine? question mo yan? Palagi niyang tinatanong yan. Ay, sige. Ganun kami mag-usap. Typical day, ako, as in kung walang trabaho. Yeah, walang work kasi wala talaga. Nako, higa-higa lang. Bawi-bawi pag may time. It's either kasama ko lang yung mga kapatid ko or yung mga kaibigan ko. Kasama ko yung mga aso ko. Tapos, nood ng mga pelikula or kain sa labas. Simple lang. Bawi-bawi lang ng panahon na kasama yung mga taong hindi mo nakakasama kapag busy ka. Same. Spend time with your family. Tapos, yung routine sa pagiging healthy.
Kumahanap ako ng mga pagkain na makakatulong sa health natin, mag-invest tayo. I always watch documentaries about histories, about artists who changed the world. Diba? Yeah, si Muhammad Ali. Kakahiya naman yung sagot mo sa higa-higa. Higa-higa lang. And I love, I love learning to a lot of people. And kapag napagbigyan pa ako ng oras, gusto kong tumambay sa isang lugar, tapos ako lang mag-isa. Gusto ko lang pagmasdan yung mga tao. There's something in that na mesmerize ako, na-amaze ako pag tinitingnan, pinagmamasdan ko lang yung mga tao sa mga normal buhay nila. Can create blah blah. Yeah. Kayo ba guys, meron pa kayong gustong gawin sa buhay niyo? Than acting or than being a celebrity? May gusto pa kayong try na gawin? Ang dami. Sige, share nyo naman sa ating mga peps. Like parang isang goal na pwede nyo i-share with us. Na talagang gusto nyong ma-achieve in time. Ako gusto ko ng resort. Gusto ko talaga ng maliit na bed and breakfast or maliit na Beachfront. lugar sa dagat. Sa akin yan nakuha yan. Hindi ko yun. Tsaka gusto ko din maipasyal yung family ko sa ibang bansa. I see myself growing old sa industry. Hindi lang yun. Kasi I love my craft. I'm very passionate about it. And I also wanted to travel the world, to bring pride to our country, because I believe yung mga Filipino artists napakagaling. Magagaling sila. Ayoko masayang yon. As much as possible na kaya kong gawin, kung anong kaya ko i-contribute ko by traveling the world, blah blah blah, and learning from a lot of people. I-apply ko po yan sa Philippine showbiz industry, sa mga films and ganyan. And through the years ba, ikaw, Aldrin, ba, dami mo na rin nagawang roles as Pwedeng na lang. O sige, wala pa. Meron ka ba bang dream role? Kasi di ba ngayon may ginawa kang project na action naman, yung Expressway. Diba? So, ano pa bang gusto mong gawing role? May dream role ka pa ba? Marami pa. Actually, halos lahat yata nagawa ko na, pero hindi lang siya talaga concentrated. Gusto kong gumanap ng mga ibang atake naman ng pagiging psycho. Gusto ko rin umarte ng disabled. Gusto ko rin gumanap ng parang James Bond. Yes. Di ba? So, madami pa. Maraming, it's too many to mention eh. Gusto ko lang magkaroon na ito na lang, to be specific, mas marami pang indie films, pelikula, independent films. Ikaw, Janine. Oo. Na talagang laging laman ng mga magazines. Ako, ang dream role ko talaga sana ay mermaid chart. Hindi, dati yun. Batang-bata. Madami. Gusto ko din gumawa ng action talaga. Okay, Na... Diba? Mr. and Mrs. Smith? Oo. Kakapanood ko lang nun. Talaga. Action. And ngayon nga, dahil summer, how do you beat the heat? Bukod sa pagpuputi nating lahat. How do you beat the heat? Swimming. Swimming talaga. Oo, swimming. Swimming talaga. Tsaka ice cream. Ako yung mga halo-halo na yan. Lahat. Oo. Ikaw, Aldrin. Same. Dagat, ganyan, tapos ice cream. Pero I love the sun. I love the sun, yeah. Yan ang sikreto ko, yan. Baka... Sikreto ng mga guwapo. Kasi sometimes, sa sobrang puyat na, tapos walang tulog, pagpatak ng mga 7 a.m., nagpapaaraw ako. Kahit walang tulog hanggang mga 8 a.m. It gives me energy. Tapos... Magpapaaraw, lakad-lakad lang. Magano lang sa bahay, sa veranda namin. Tatayo lang ako doon, upo lang ako, magpapaaraw lang ako, ganyan. Tapos after nun, I feel, okay na. Energized na ako. Parang nakatulog na. Solar power. It's true. Totoo siya. Ganun yung puppy ko. Pero do you have like any...
Ganyan tayo, papi. Nalabas lang siya, sige gosh. Tapos babalik siya, susena siya. Buti pa yung papi mo, alam niya. Pero yun nga, do you have like any activities na gusto yung ginagawa every summer? Or gusto pang gawin or i-try? Ako, favorite ko talaga summer. Swimming, beach, surfing, jet ski. Ginaya na naman. Sports. Lahat ng water sports. So, diving, snorkeling, yung mga bago nilang ngayon, yung mga Yung hydraulics na Yeah. ganyan. Yun yung mga gusto kong ginagawa. And summer, travel. Travel sa malamig. Sobrang init talaga. So ngayon, dahil nga pakiligin pa natin lalo yung mga fans, if there's one word na i-describe mo si Janine and ikaw, Janine Alger, what's that? Nahirapan. One word lang? Well, sige, kung baka more than one Gusto mo one paragraph, pwede na. 3. Sige, mauna ka. Makulit. Kulit pala niya. Na hindi mo alam before. Oo, tsaka makulit, literal na makulit. Pero makulit din siya sa mga gusto niyang gawin, which is a good thing. Makulit siya sa pagiging porsigido dun sa mga eksena, sa trabaho, sa mga gusto niyang gawin. Parang dami-dami niyang gustong gawin. Tsaka makulit in a way na decided siya na kailangan magawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Oh, so good way naman pala yung pagiging makulit mo. So gandahan mo yan, Alger. pressure sa'yo. Inisip niya yun. Ako naman, phrase, one in a million. Marami na akong Grabe yung one naman. nakilala. Pero Janine is very, it's different. Bibira na makakita ka ng ganyang klase yung babae. She still have that, Maria Clara na Filipina yan. Pahiram ng pamaypay. I appreciate her values. Values ng family niya, yung values niya sa sarili niya, kung paano niya dalhin yung sarili niya. It's very rare. Actually, pang ilan pa lang yata. So, actually, siya palang nakita ko. Akala ko yun. Ano no feeling, Janine? One in a million. Salamat naman. Sulit naman yung pag-exceed mo ng one word. Oh! Wala naman. Okay, dahil dyan, it's time for our Pep Talk Challenge! So dahil nga mga repeaters kayo, nagawa nyo na yung mga challenge. Iba naman to. So ang tawag sa game natin ngayon ay 3s in 5. So magbibigay kayo ng 3 answers sa isang situation for 5 seconds. Okay. Hindi ko pa nalaro to. Pwede mauna ka. Hindi ko pa nalaro to. Game, Parang try natin. kaya, tatlong sagot lang, kahit sobrang random. Magbibigay kami ng situation, tatlong things ang nagagawin nyo in 5 seconds. Kung ano yung maisip niyo. Maisip nyo. Boys versus girls. Sorry. Okay, ulit. Three answers In 5 seconds. sa isang sitwasyon. Yeah. Okay. Oh my God. Ikaw magta-time. Game. Tig 3 kayong situations. Okay. So mauna. Sino mauna? Si Alger. Okay. Intuition na lang. Para fair. Ano ba okay? Oh. Game. So, pick. So, mauna si Jun. Okay. Okay. Ano ang una mong ginagawa pag gising mo? Toothbrush, tingin sa cellphone, kain. Pasok. Okay, si Alger naman. Okay. Ano gagawin mo pag nadapa ka? Babangon, titingnan yung sugat, gagamutin. All one na. Okay. Anong gagawin mo pag nakita mo pinaka-crush mo? Ngingiti, tatawa, magtatago. Pasok.
Ano gagawin mo pag nakita mo umiiyak si Janine? Lalapitan siya, taaluin siya, tsaka i-entertain. Pasok ko yun. Pasok. Okay, gano'n. Kailangan mahirap hirapan pa natin. Hirapan mo pa. Ako rin yung nahirapang mag-isip. Ano gagawin mo sa birthday ni Alger? Bibili ng pagkain, bibili ng cake, bibili ng aso. So, alam mo na sa birthday, bibigyan ka niya ng aso. Hirapan mo pa. Kailangan yung mas mahirap. Kinakabar na ako. Ano gagawin mo pag nakita mo yung crush mo, tapos meron ka palang tinga? Magtatago, lilinisan, tapos kakausapin siya. Dahil tayo sila, hindi panalo na lang sila pareho. Ang corny, di ba? Pero okay, kung yan. Na-prove natin na sobrang bilis sila mag-isip at very alert sila talaga. So dahil dyan, invite niyo ng mga Pepsters sa inyong bagong show. Pepsters, sana po abangan nyo ang once again sa May 2 na po yan sa GMA Telebabad. Yes, mga Pepsters, we would like to take this chance to say thank you sa lahat ng mga supporters ng Pepsters for making this, programang ito, for giving us a chance, opportunities na makapag-guest sa inyo. Thank you and thanks sa support sa lahat ng mga GMA, sa lahat ng mga GMA na sinusuportahan ninyo. And, ito na, once again, May 2, pinaghandaan po talaga ng team po namin yan. It's a different kind of love story. Original po yan, reincarnation, me, and Janine para po sa inyo ito. May 2 na po yan, prime time. Maraming salamat. Salamat po! So there you have it, Pepsters, Janine Gutierrez and Alger Brenica. Yay! Sige, kung tatanungin mo siya, bigyan mo siya Sige, dahil tayo kayo, bigyan mo siya ng situation, bigyan mo siya ng situation. Tingin mo pinakamahirap. Ganon? Sige. Bulong ko na lang sa'yo.